Inaamin Amin ko ko sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at at sa sa inyo, inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo, inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin ipanalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit. Pakisama po ang pangalan nila. Leoncia, Nanay Feli, Teresita, Sister Terry. Yes, Terry. Sister Evan, Cherry, Lerma, Roger, Julie, Juliet, Amelita, Kuya Mario, Chris Aquino, Reg. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig ang Diyos ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan.
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naarang. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Anong mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito sa atin ang may krus sa buhay? Taas ang kamay. Nahiya ba kayo o talagang wala? Sana meron. Sana bawat isa sa atin mayroong krus. But don't get me wrong. Hindi ko inaasam na lahat tayo magkaroon ng mga problema. Ang inaasam ko, batay sa ating mabuting balitang napakinggan, ay yung tayo ay sumunod sa Panginoon talaga. Kasi yun ang sabi niya. Sabi niya dito, kung gusto niyong sumunod sa akin, buhatin ninyo ang inyong krus araw-araw. So basic requirement sa pagsunod sa Panginoon. Kung gusto nating tunay na maging mabuting tao, at kung gusto natin talagang mapunta ng kalangitan, dapat tayong magbuhat ng krus. Hindi pwedeng maging tunay tayong Kristiyano, tunay na sumusunod kay Kristo, kung hindi tayo magbubuhat ng krus. Ngayon, baka iniisip ng may problema sa asawa sa inyo, may problema sa anak sa inyo, may problema sa pera sa inyo, may problema sa negosyo sa inyo, may problema sa kalusugan sa inyo. Ay, mapalad pa pala ako.
Kasi may krus ako, may problema ako sa asawa ko, sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa anak ko. Mapalad pa pala ako. Well, not necessarily. Sa pagkatandaan po natin, ng pagkapasan ng krus ang sinasabi dito ni Kristo, ay hindi lamang nakafocus sa problema, hindi necessarily sa problema, kundi sa pagkamatay natin sa ating sarili. Kaya bago niya sabing magbuhat tayo ng krus, anong sabi niya? Limutin ninyo ang ukol sa inyong sarili. Ibig sabihin, pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban natin. You see, nung panahon ng ating Panginoon, kapag may mga nakita ang mga tao na nagpapasa ng krus, hindi nila iniisip at sinasabi, ay may problema sa asawa kaya nagpapasa ng krus. Ay may problema sa negosyo kaya nagpapasa ng krus. Ay may sakit yan, may sakit ang mahal niya kaya nagpapasa ng krus. No! Nung panahon ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagpasa ng krus, isa lang ang iniisip ng mga tao. Sigurado, mamamatay yan. Papatayin yan. Ipapako sa krus yan. So yun ang konteksto ng pagkasabi ni Kristo dito, magpasan kayo ng krus araw-araw. This is primarily a call to self-sacrifice for us to be able to follow God's will in our lives. Hindi ang gusto ko, hindi ang kalooban ko, ang gagawin ko kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya yung pagkakaroon ng problema, hindi necessarily pagbubuhat yun ng krus sa konteksto ng iniisip at hinahangad para sa atin ni Jesus. Kasi papaano kung dahil sa problema mo sa asawa mo, kung dahil sa problema sa negosyo, sa kalusugan mo, kung dahil sa problema mo sa pera, nagsasalita, gumagawa ka na ng masama, sinisisi mo na ang Diyos, nawawalan ka na ng pananampalataya. Hindi yun pagbubuhat ng krus. Pagdadrag, pagkakaladkad yun ng ating krus. Sa pagkatandaan natin, hindi nagmura si Jesus. Hindi nagalit si Jesus. Hindi nanumbat si Jesus sa kanyang mga nagawa ng kabutihan tapos ang iginanti sa kanyang kasamaan. Hindi niya ginawa yan. Hindi siya gumawa ng gulo. Hindi siya nag-iskandalo. Hindi niya pinilit paniwalain sila kung ayaw nila. Tumahimik na nga lang siya sa huli. At lalong hindi siya nawala ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos hanggang sa siya'y mamatay sa krus. Yun ang sinasabi ni Jesus na pagbubuhat ng krus. Kung sa kabila at sa gitna ng iyong mga problema, pinipili mo pa rin maging mabuti. Kung hindi mo hinahayaang pasamain ka, pasamain ang ugali mo, pasamain ang mga sinasabi mo, pasamain ang mga kinikilos mo, ng mga masasamang nangyayari sa iyo. Kung sa kabila ng mga problema mo'y sumasampalataya ka pa rin sa Diyos at umaasa ka pa rin may magandang mangyayari sa uli. Kung sa kabila ng problema mo'y nagiging source ka pa rin ng pag-asa at ng pananampalataya, paninindigan sa tama para sa iba. Yun ang pagkapasan ng krus. Tulad ni Jesus. Sapagkat namamatay ka sa sarili mo when you're doing that, despite your problems. Namamatay ka sa sarili mong gustong gumawa ng masama, gustong manloko, gustong tumalikod at magalit sa Diyos. Pinapatay mo yung sarili mong may gusto noon dahil hindi tama yon, dahil hindi yun ginawa ng Panginoon. Ang mas pinagahari mo ay ang mabuti sa kalooban mo at sa isip. Yun. Yun ang pagkapasan ng krus. And so, brothers and sisters, ang pagkapasan ng krus ay hindi lamang pagkakaroon ng mga problema, ha? Ito'y po pwedeng simpleng bagay.
Katulad ng minsang sinermon ni Cardinal Tagle tungkol sa pagpili lang ng bus na sasakyan, aircon ba o ordinary? Wala naman akong sakit. Pag sumakay ako sa ordinary, mas makakasama ko ang masa. Mas mararamdaman ko pinagdaraanan ng tao. Kasi most likely, ang mga sumasakay sa ordinary, mga ordinaryong tao. Kahit konti ang diferensya ng ordinary at aircon, susunod ako sa kung ano sa palagay ko ang mas gagawin ng Panginoon. Sigurado ko, mas pipiliin niya ang sumakay sa ordinary at hindi sa aircon. As simple as, bibili ka ba ng isang gamit na sobrang mahal? Pagkain, sobrang mahal? Bagamat kaya mo naman o kaya mo namang pag-ipunan? Kung pwede ka namang bumili ng simple, natutugon din naman sa iyong pangangailangan, at yung masasave mo po, pwede po bang mabagamit sa kabutihan? Pagbubuhat ng krus. Yung simpleng pagngiti mo sa mga katrabaho mo, sa mga nakakasalubong mo sa kabila ng masama ang pakiramdam mo o may masamang nangyari sa mahal mo. Yung magfa-flash ka pa rin ng magandang ngiti, ng genuine na ngiti. Sapagkat sa isip mo baka kailangan ito ng tao. Baka kailangan siyang makakita ng ngiti mula sa akin para gumaan man lang ang loob niya. Sapagkat baka may mas pinagdaraanan din siya kaysa sa akin. Something. Pagkapasan ng krus yun, yung nagchichismisan ay juicy. Juicy. I mean, interesting yung pinagchichismisan, pero hindi ka sasama. Pagkapasan ng krus yun. Yung pinagbigyan mo, yung isa nasisingit, sa kabila ng matagal na kayong traffic, pagkapasan ng krus yun. Kasi pagkamatay sa sarili yun, pagbibigyan ko na. O kaya yung hindi ka bumisina kahit kinat ka, hindi ka man lang nagalit, o kung nandyan na yung pagkagalit ay pinigil mo, o pagkapasan ng krus. Yung paglalaan ng panahon para magdasal, sa kabila ng napaka-busy mo, sa kabila ng mas gusto mong manood ng ganito, gumawa ng ganito, mamahinga na lang. Yung maglalaan ka ng quality time, hindi yung kung kailang pagod ka na para sa Panginoon. Pagkapasan ng yun mga kapatid. Huwag tayong ma-focus sa problema lang. Kasi mas marami yung scope, mas malawak ang scope ng sinasabi ni Jesus. Kaya nga araw-araw ito araw-araw ba naman gusto natin may problema tayo? Pero yung araw-araw na pagkamatay natin sa ating sarili, kahit simple lang, pwede na rin nating sabihin problema kasi hindi yun ang gusto natin At hindi yun ang gusto madalas din ng mga tao sa paligid natin. Halimbawa, yung maninindigan tayo sa kung ano ang tama, kung ano ang dapat, kung ano ang totoo, yun. Since God's ways are not like man's ways and His thoughts are not like our thoughts, yun. Nagpapasan ng krus yun. So you see mga kapatid, palawakin po natin ang pagtingin natin sa sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin na magbuhat tayo ng ating krus. Hindi po pwedeng wala tayong krus. Dapat meron. Sapagkat yun ang indikasyon na tayo sumusunod sa Panginoon. At yung pagsunod sa Panginoon, daily yun, araw-araw yun. Mula sa mga simpleng pagkamatay sa ating sarili. Sinasanay natin upang mamatay ang ating sarili at upang ang Panginoon, ang kanyang kalooban, ang tunay na maghari sa atin. Yun. Yun ang dapat na mangyari. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po kaming magpasa ng aming krus araw-araw. Yung bang araw-araw ay sumunod kami sa iyong kalooban kahit na sa mga simpleng bagay. Tulungan mo po kaming i-recognize ang iyong kalooban at para dito magdesisyon kami, manindigan kami, kumilos kami. Ayaw naming mamuhay ng walang problema pero hindi naman kami sumusunod sa iyo. Maraming pera, sige, sikat, pero hindi naman sumusunod sa iyo. Hindi yun ang maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Sabi niyo nga po, anong mapapala namin, makamtan naman namin ang lahat kung ang kaluluwa namin ay mapaparusa. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung tulad niya at tutularan mo siya sa pagkapasa ng krus, mula pa nang siya'y magkatawang tao na hinubad niya ang kanyang pagkadiyos, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang pagkamatay sa ating sarili ang magdudulot ng pagkabuhay ni Jesus sa ating buhay. Dulot ang kanyang kaliwanagan, ang kanyang pagmamahal, kapayapaan at kakontentuhan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapana ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Muli kong handog buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin
sa iyo. Lahat ng ito, buhay ko'y pagarian mo. Wala akong maihandog sa iyo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Muli kong handog buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihandog sa iyo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Tanging hiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lumos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang mga minamahal nating yumao. Pagdasal natin sila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong sasamahan niya upang makasunod tayo sa kaniyang kalooban. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung iyong nanaisin aking akuin at babalikatin ang krus mong pasadin. Kung iyong ibigin, iputong sa'kin, korolang inangkin, pantubos sa amin. Kung pipiliin habang alipin sa bahay akin, krus na landasin, galak ay akin.
Hapis ay di mansin ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong hangarin kita'y aalimin at kakalingain, lumbay papawiin. Kung pipiliin habang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin. Hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Pipiliin habang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin. Hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa pagiging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Have- Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mo ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Marami pong salamat. Ito ang nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Salamat po. Paalala po, wala pong papalakpak pagkatapos ng misa, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal